Hello mga madam! Good morning! Ang aga-aga ko nga nagising today kasi gusto kong gumawa ng mini vlog. Pinalabas ko na muna yung halaman para naman mainitan sila. Plantita na talaga ako guys. At syempre, kunin natin yung camera kasi vlogger tayo. At pagkatapos ko mag-arrange ng halaman, nagsampay ako ng mga damit dito sa likod ng bahay. Finally, nakabili na rin ako ng clothesline. Basta yan yung sampayan na tinatawag at madami pa akong labahin guys. Kaya nilalabhan ko na lahat kasi once a week lang naman ako maglaba dito sa bahay. At by the way, naalala ko pala na may nagsabi before sa akin na ang aga-aga ko pa daw nag-asawa. Para bang nasasayangan daw siya kasi ang aga ko pa nag-asawa, dapat daw nag-college ako. Hindi ko naman yan kinakahiya guys na nag-asawa ako ng 20 years old ako at hindi ako nakapag-college, pero at least nakatapos ako ng senior high. Simple lang naman mga madam yung hangad ko sa buhay. Makapag-asawa ng matino, responsable, may simpleng bahay. Yun bang hindi mayaman pero sakto lang yung buhay, yung happy and contented ka lang kung anong meron. Kasi wala namang bawal mag-asawa, especially pag nasa tamang edad ka na. So ako guys, kinasal ako 20 years old ako. At alam ko naman na ready na ako sa pag-aasawa, sa married life. Hindi naman ako binibigyan ng problema ng aking mister. Mabait naman siya, may takot sa Diyos, good provider. Tapos tanggap din ako ng family niya, walang issue. At nagpapasalamat nga talaga ako kay Lord kasi yung asawa ko hindi siya nagbago kahit nandito na ako sa Amerika. Yung inatupag niya, trabaho, bahay, pamilya. Yun lang, walang bisyo, hindi rasinggero. So ano pa ba yung hanapin ko? Diyan naman talaga tayo papunta guys sa pag-aasawa. Pero yun lang ang sinasabi ng tao na pag foreigner yung asawa mo, shortcut daw yun sa buhay. Ay kung alam nyo lang mga madam, hindi naman ibig sabihin na foreigner yung pangasawa mo, mayaman na agad. Siguro sa Pilipinas kasi yung convert ng money guys, dollars to peso, kaya malaki. Pero hindi ibig sabihin na mayaman, depende rin yan sa pera na tinatanggap nila. Itong asawa ko average lang naman siya dito, hindi yan siya mayaman. Nagtutulungan na din kami para mabuhay kami dito. Hay nako, kung alam nyo lang yung gastusin dito, parang same lang din sa Pilipinas. Pero yung importante, kontento kayo kung anong meron, tapos may pangarap kayo sa buhay. At most especially, huwag kalimutang mag-serve kay Lord. Unahin nyo ang Diyos sa married life nyo. Above sa lahat-lahat, sa pamilya nyo, sa pera, sa trabaho. Hindi ko naman sinabi na perfect na agad yung life. May mga pagsubok pa din na dadating. Pero alam ko na malalampasan nyo din yan. Basta i-surrender nyo lang lahat sa Panginoon. At yun lang yung ginawa ko ngayong araw mga madam. Feeling productive ako ngayon kasi Monday. At dumating na nga yung aking asawa. Pagod yan galing sa trabaho. Pero thank you Lord. Kasi nakauwi siya ng safe. At yung feeling na kilig ka pa rin pag umuwi yung asawa galing mo sa trabaho kasi namimiss mo siya. At syempre, hindi magpapahuli yung request niya na burrito. Yun lang mga madam. Thank you for watching. God bless.